Pinagdedebatihan ngayon ng mga senador kung ano ang gagawin sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte, kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing ito ay null and void, kaya nangangahulugang hindi nagkaroon ng jurisdiction dito ang Senado. May nagmosyong i-dismiss ang reklamo, pero may mga nagsabing hintayin muna hanggang maging final ang desisyon ng Supreme Court. Lalo't may nakabinbin pang apela dito. Nakatutok live si Sandra Aguinaldo. Sandra? Mel, patuloy ngang tinatalakay ng Senado ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte matapos nga yung desisyon ng Korte Suprema na nagsasabing unconstitutional ang articles of impeachment kaugnay nito. Ang bungad nga po dyan ni Senador Rodante Marcoleta ay dapat i-dismiss na ang impeachment case. Inilatag ni Marcoleta ang mga ginawang hakbang ng Kamara sa impeachment ni Duterte na hindi umano naaayon sa kanilang sariling impeachment rules. Halimbawa, ang pagkakaroon ng 3 naunang impeachment complaint bago pa man mapirmahan ng sapat na bilang ng kongresista ang ika-4. Hindi ito ni-refer sa Committee on Justice at hindi rin umano isinama sa order of business. Ang impeachment complaint po ay parang sinaing na niluto ng House of Representatives. Hilaw po eh. Kayo po nagsimula ng mali. Hindi naman po sinasabi ng Korte Suprema na kailanman ay huwag kayong mag-impeach, huwag na kayong mag-file. Ayusin nyo lang po eh. Yun lamang po ang gustong mangyari dito. Ayusin nyo. You want to impeach the Vice President, do it in the right way. Ani Marcoleta, nagsalita na ang Korte Suprema na walang jurisdiction ang Senado kaya dapat nang i-dismiss ang impeachment complaint laban sa Vice President. Unanimous din daw ang desisyon kaya tingin niya mahirap nang magbago ang desisyon ng Supreme Court. The Supreme Court has already spoken. The last arbiter of law. It says the complaint is unconstitutional. It's void ab initio. It's violative of due process. The Senate never acquired jurisdiction over this. It is immediately executory. On that note, Mr. President, I respectfully move that the impeachment complaint be dismissed. Agad itong kinontra ni Minority Floor Leader Tito Soto. Punto niya, nag-file ng motion for reconsideration ng House of Representatives sa Supreme Court at pinagkomento pa nga ang Vice Presidente. Tanong niya, ano ang kanilang gagawin kung na-dismiss ang reklamo tapos ay magbago ang desisyon ng Supreme Court? Paano kala ni Soto? We shall wait for the resolution of the MR. Please, let us allow and give chance to the Supreme Court to rectify its decision, which contains clear and blatant errors. For their sake and for the sake of future proceedings, let us not dismiss forthwith. And in that light, considering the motion of the gentleman to motion to dismiss, I move to table the motion to dismiss. A motion to table has a higher precedence than a motion to dismiss. Punto naman ni Senador Panfilo Lacson, wala sa rules ng Senado ang motion to dismiss na hinihingi ni Marcoleta. Sinuportahan din ni Lacson at Senadora Ontiveros, mga miyembro ng minorya, ang panukala ni Soto. Nowhere in our rules can I find a provision on a motion to dismiss as submitted by the honorable gentleman from Tarlac. Neither is there a supplementary application of the rules of court to offer a space for such motion to dismiss. We should exercise extraordinary prudence in this matter of transcendental importance. Sagot dun sa tanong ng good gentleman mula sa Tarlac, that in fact, the Supreme Court has reversed a unanimous decision in a lot of instances before. Tinalakay naman ni Senador Alan Peter Cayetano kung bakit hindi ginawang prospective ng Supreme Court ang desisyon nito para ipatupad na lang sa hinaharap at hindi sa kasalukuyang kaso ng bise. Sinabi kasi ng Supreme Court na void ab initio to. Sabi ng Supreme Court, there was never an as, ibig sabihin, void ab initio. So wala tayong i-dismiss.
The question now is, if it is void ab initio, why did the Supreme Court not apply the doctrine of operative fact? Komento naman ni Senate President Chis Escudero, baka mas mainam na i-archive na lamang ang reklamo sa halip na i-dismiss. It is the position of the chair, subject to the wisdom of the plenary, Your Honor, that given the Supreme Court decision that the Senate never acquired jurisdiction over it, that the proceedings and the articles of impeachment were null and void ab initio. Indeed, there might not even be anything to dismiss, and the procedure would be more properly to archive, similar to what we have done in the past, so that these proceedings will still be made part of the Senate's records. But Mel, sa ngayon ay nagpapatuloy yung palitan ng posisyon dito ng mga senador. At sa pagkakataong ito, as we speak, ay ang punto ng kanilang diskusyon ay nakatuon doon sa panukala na i-archive muna itong impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Mel? Maraming salamat sa iyo, Sandra Aguinaldo.